Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal nating taga-subaybay. Kumusta po kayo at welcome po dito sa ating sa ating talakayan, EB Talakayan. Ayan po at siyempre with your host Mel Elizalde po. At ngayong October 24, Martes, nandito na naman po tayo sa Elizalde Broadcasting para po magbigay ng mga kaalaman. At siyempre, ngayong October, Martes, no? Bagamat kanina umuulan, alam niyo naman, malapit na kasi ang undas. Usually, pagka undas, inuulan no? But hopefully, wag naman sana kasi maraming pumupunta sa, pansyon. Ano yung pansyon? Sementeryo, no? Para dumalaw sa mga namayapang mahal sa buhay. But then, ngayon po ang pag-uusapan natin ay medyo nakakatakot, no? Wala ho tayong magagawa sapagkat ito ngayon ang nangyayari. Ano po 'yon? Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa papasok na ba po tayo sa World War III sapagkat ang mga nangyayari po ngayon sa Iran ay sa Israel at Hamas ay talagang nakakakaba ng puso dahil pagka nakipagkampihan na ang mga kakampi ng bawat bansa na nag-aaway na yan, sigurado pagmumulan na. At sana po ay ito ay ating ipagdasal na wag na mangyari na sana ang mga leaders ng iba't ibang bansa ay magkaroon ng pag-iisip na kuhanin sa maayos na pag-uusap itong kanilang pinag-aawayan. Sinasabi po ang Israel at Palestine, ito'y nag-umpisa noong October 7, 2023 na nagdeklara ang Israel with Hamas, Palestinian, Syria at Lebanon dahil alam nyo naman nagkaroon sila ng hidwaan at nagbombahan na. No? Sinasabi po natin ang Hamas, Hezbollah, yung Hezbollah nasa Lebanon at ang Hamas ay nasa Gaza. No? At sinasabi po natin na supported ng Iran ang Hamas at ang Iran, enemy po ng Israel. At in principle, siyempre, kaaway din ng US ang Iran. Nakita nyo na ho yan, no? Palawak ng palawak, no? With the war between Hamas, Hezbollah at war with Israel, nakikisali ba ang Iran? Yan ho ang tanong. Kasi alam nyo, pagka nakisali ho ang Iran, yan na po ang umpisa, no? Kaya ating pong alalahanin ang US nagpadala ng 2 aircraft carrier kamakailan lang sa Mediterranean Sea in support of Israel. At talagang sinabi ho ng lubusan ng President Biden na suportado ng Amerika ang Iran. No? Isa pang development, ni-recall ng Israel ang mga ambassador niya sa iba't ibang bansa tulad sa Jordan, Morocco, Turkey, no? Ang excuse nila ay security concerns ng ambassador and they closed the embassies kasi nga po bobombahin, no? May protest po kahit sa US, may mga protesta, no? Ang American people nakikita rin natin, ayaw nila ng giyera no? Ayaw nila na kumbaga magsimula ito ng kaguluhan sa buong mundo kaya kahit sa US na nagpoprotesta ang mga mamamayan doon, no? At ang anti-Semitism, hostility to or prejudice against Jewish people sa Israel po yan, ano?
yung European persecution of Jews during 1348 to 1351. Kung alalahanin natin yung Black Death na sinasabi. Black, ano yun? Flake yun sa Europe. Kalahati po ng Europe ay patay. No? Kalahati ng mamamayan nila. Kaya sinasabi po nila na ang mga Jews daw ay nagdadala ng malas. Sus Mariosep, no? Yan po. Marahil ito po ay nag-ugat doon sa istorya sa Bible, no? Nasira daw ang mga Jews na to ang naging daan kung bakit namatay ang ating Panginoon si Jesucristo, no? At nakapagtataka naman na ang mga Muslim ay hindi sila naniniwala kay Jesus. Sa totoo lang, ang mga Muslim, sinasabi, marami po tayo kasing kaibigang Muslim, ang pagkakakilala nila kay Jesus Christ na ating sinasamba na Panginoon natin, si Jesus Christ lang ay special prophet sa kanila. Ang kanilang sinasamba ay si Muhammad. No? Yan. Kaya nga ito, Joseba, ito na po ba ang pasimula ng mitya ng World War III? Wag naman po sana kasi parang nakabasa rin tayo noon mula sa Bible na sinasabi, merong panahon daw na darating na magkakampi-kampi ang mga Muslim people, Muslim countries, at sila pansamantalang magwawagi. Yan daw ay isa sa mga kumbaga mga paglalarawan na malalapit na ang end, no? Pero alalahanin po ninyo na nangako ang Diyos nung kanyang ginunaw, parang ginunaw ba niya yon dahil nagbaha no? Bumaha yung panahon ni Noah, no? Nangako siya na hindi na niya muling gugunawin ang mundo at tayo po ay naniniwala doon. Kaya hanggang maaga po ay pagdasal natin ang katahimikan ng buong mundo. Ang mga leaders nito nawa ay magkasundo-sundo na at magkaroon ng isang paniniwala. Kung imposible naman yun, sana man lang in principle magkaroon sila ng pag-uusap na nang hindi madamay ang buong sangkatauhan. Sapagkat alam natin po na ang mundo ay ibinigay ng Panginoon para sa sangkatauhan na dapat pangangalagaan natin at hindi dapat pag-awayan. Para sa atin pong lahat yan di ba? Kaya nga po tayo binigyan ng kanya-kanyang bansa, no? Pero bago po yan, batiin po natin yung ating mga kaibigan. Mr. Chot Velasquez is watching. Thank you. Jorna Davis is watching. Thank you so much. Good morning. Tita Mel, watching in Quezon City. Salamat. And Chodora Villato. Hi, Tita Mel. Hi. Thank you sa inyo. Thank you so much at naalala nyo ating programa. At isa pa ho, bago tayo magpatuloy, gusto ko pong humingi na naman ng paumanhin sapagkat na-late na naman tayo ng how many minutes, no? Kasi hindi maiwasan yung magkaroon pa ng talakayan na mag-meeting bago mag-umpisa. At ako po ay na-late nga. Alam nyo naman, mula pa ako sa bundok ng Tralala nang gagaling. Layo po ng bahay ko. So I have to commute, no, this time. Anthropic sobrang anthropic talaga naman. Kaya kahit na anong aga kong umalis sa bahay, hindi ko maiwasan po minsan nalilate katulad kanina. So yan po So, pagpatuloy natin, nasa na ba tayo? Kaya nga sinasabi, kapag nakisali ang Iran, sigurado, mas malamang makikisali na ang Amerika. Sus Mariosep, no? Pag nangyari yan, ay sabi nga tandaan, no? Suportado ng Amerika ang Israel, pati ang Ukraine, no? So mga kakampi ng Palestinian, di walang iba kundi ang Russia, China, di po ba? Alam niyo naman mabibigat ding mga country yan, mayayaman at marami rin silang mga makabagong panggerang kagamitan katulad ng mga missile, no? Kaya pagkaroon ng kung sakali man na magkaroon ng Third World War, sandali lang po ang mundo, gunaw na yata dito sa mga missile na to. Wala nang mabubuhay, pero ang Panginoon ang nakakaalam po ng lahat para mabuti para sa sangkatauhan. Kaya tayo po ay manalangin kahit na hindi po tayo direktang naaapektuhan ng gyerang ito. Dahil kung ating pong lilimiin at pag-aaralan at susundan ng mga pangyayari, talagang nakakatakot. Pero umasa tayo sa
kapangyarihan ng Panginoon na siya lamang ang nakakaalam at tanging siya lang ang makapipigil sa lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa mundo. Kaya yan po, magkaisa tayo sa panalangin. Hindi lamang ang pamilya natin ipapanalangin natin, ang ating komunidad, ang ating bansa, kundi ang buong daigdig at ang mga leaders ng iba't ibang bansa ay kailangang ipanalangin natin para sila magkaroon ng kahinahunan, no? At kababaang loob, hindi yung nagtataasang mga pataasan sila ng ihi, no? Dahil sila ay mayayamang bansa. Masama po yan, no? Kaya alam nyo, ang buhay po ng tao ang pinakamahalaga sa mundo, no? Sa atin, ng mga sangkatauhan. Dahil iisa lang ang ating buhay. Kapag binawi na ito, ng nagkaloob sa atin, wala na tayong magagawa, no? At any rate, bago ako magpatuloy, nais ko pong ihayag na ang akin pong kaibigan si Miss Lynn Soreda ay pumanaw na, no? Kaya isa pong malungkot na balita po yan at ipinapaalam po natin sa lahat na nagmamahal kay Ginang Linda Soreda. Po. At may you rest in peace at ay, mabuti na po yun kasi nahihirapan siya sa kanyang karamdaman. So yan po. At yun na nga, tandaan po natin na meron lang ako tanong sa inyo, inabot mo ba ang World War II? Ako hindi ko inabot, no? Kasi 19 ano na ako medyo millennials. Natawa ho yung aking kasama dito, yung gwapong-gwapo at masyadong chika babes, masyado. Ito si Mr. Chot Velasquez, natawa siya. Hindi naman ho ako nabuhay nung early 1940s, hindi ba? Yan ang World War II. Naririnig ko po yung mga kwento ng aking lola, ng aking mga magulang, na bagamat hindi pa ho masyadong, ika nga po, sophisticated ang mga panggerang ano ho noon, mga baril, parang may mga teka-teka pa na baril, no? Isang kasa tapos teka-teka, parang ganyan, no? At syempre, uso na rin ho yung mga may mga bomba silang pinapalabas. Subalit, hindi ganitong sophisticated na diliparan lang tayo ng mga missiles, tapos na tayo. Bagamat ang World War II ay maraming mahahapdi at nakasusugat na mga pangyayari sa ating mga ninuno, hindi nila makakalimutan ho yun dahil maraming parusa, tagutom, pagkamatay ng mga mahal sa buhay. Lahat ho yan naranasan nila at syempre, pati tubig, hindi safe, parang nilason ng mga kaaway din para sumuko ang mga Pilipino. Pero until the end, alam nyo naman tayo mga Pinoy, talagang mga matatapang na tao, no? Malahi ni Bonifacio to di ba? Kaya nga po, kung may mga lola pa kayo, mga magulang pa kayo, tanungin ninyo kung gaano kahirap ang inabot nila noong World War II. Kaya sa pamamagitan ng kanilang mga kwento, ay talaga namang masasabi natin ganong kahirap. Imagine natin na ngayon lalo na maunlad na ang daigdig, more so na palagay ko talagang mahirap, subalit hindi siguro magtatagal ang kahirapan na yan dahil talagang lahat tayo sa isang idlap patay agad, no? Wala na masyadong pahirapan, pero ang ibig sabihin ubos ang lahing ng mundo. Gusto niyo po bang mangyari yon? Paano yung ating mga mahal sa buhay, ang mga apo ko, naalala ko, yung aking mga anak na nasa kasibulan pa rin sila, bagamat may pamilya na. Naiisip ko lalo na po yung anak ko na nasa Amerika na isang nurse, na ginagawa niya ang katungkulan para makatulong din sa mga taong nasa kanyang paligid, hindi dahil sa pera, kundi sa kanyang profesyon bilang isang nurse. Naisip ko, paano pa nga sila? Magkikita-kita pala kaya kami, yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bahagi ng mundo, na matagal nating hindi nakikita, tapos ganito, magulo. Alam nyo naman, mahirap ang pera, hindi tayo agad makakapunta sa kanila o gusto man natin silang makita. Yan po yung mga alalahanin ng isang mamamayan na katulad natin, no? May mga anak, may apo.
may pamilya. Siyempre, hindi lang ho yung ating mga pamilya, ang ating bansa sa kabuuan ay inaalala natin sapagkat saan ba tayo nakatira? Saan ba nakatirik ang ating bahay? Dito sa Pilipinas, ang nag-iisa nating bansang minamahal na kung saan ano man ang mangyari, kasama po tayo doon. Kaya ipagdasal po nating mabuti na sa lalong madaling panahon ay malutas na ang kapayapaan ang giyera na to sa Israel at sa Hamas. At sana'y wag na pong lumawig at alam nyo, nanawagan pa yung mga Palestinian, ang mga kamusliman, nananawagan sila sa kapwa nila mga Muslim na sumali at makilahok dito sa giyera. Parang hindi ho yata tama yun, no? Kasi dapat nga sila rin ang manguna na mangusap na mag-usap tayo ng maayos, pag-usapan natin to. Hindi ho yung parang ang dating sinusulsulan ba, no? Baka nakakalimutan nyo ho, pagka gera, walang panalo rito. Puro talo lahat ng tao. Bakit? Patay lahat no? Patay dyan sa kalaban, patay dito sa kapwa kalaban. At hindi no natin malalaman kung matitirahan pa ba natin ng mundo kapag ganitong sinasalanta ng mga makabagong panggerang armas, no, yung mga missile na yan. Kita nyo ho ang nangyari, balikan natin sa kasaysayan. Kung ano nangyari sa Hiroshima, nang binomba ng Amerika ang Hiroshima, for several years, walang tumubong halaman na kahit na isa. At ang mga tao ron, kung ano-anong sakit ang nangyari. At marami po ang namatay. Gusto niyo po ba mangyari sa daigdig na naman yan? Kahit na po hindi mangyari sa bansa natin, sa iba't ibang bansa, hindi po ba nakakakilabot at nakakaawa naman? Kaya nakakalungkot everyday na magkakaroon po tayo ng mga bagong news dito sa gerang ito na nagaganap, ay talagang hindi natin maiwasan ang kabahan at mag-alala. Iniisip kasi po natin, paano yung mga pagsusumikap na ginagawa ng bawat isang mamamayan ng bawat bansa. No, katulad dito lang sa atin sa Pilipinas, although nagkakahirapan na, nagkakamahalan na naman ng bigas ngayon, although anihan na. Mahal na naman, magmamahal na naman ng bigas. Yan lang po ay isa sa mga problema natin, tapos dadagdagan pa nito. Kung sakali pong magkatuluyan yan, hindi po ba mai-involve din ang Pilipinas? Lalo tayong mahirapan, baka ho mainom na tubig, wala tayo Gusto niyo po bang maging ganun ang maging kaganapan dito sa ating bayan? At hindi lamang po sa ating bayan, kundi sa iba't ibang lugar. Nakakaiyak po yan dahil sinasabi nga, saan pa ho patungo ang mundo sa pagkawasak? Tayo rin ang muwawasak ang mga nilalang ng Panginoon. Ang magwawasak ng daigdig, hindi siya. No? Kasi sumusobra na yata ho ang katalinuhan at napapasukan na ng pagkaganid ang mga namumuno sa iba't ibang bansa na sana naman ay hanggang maaga ay ma-realize na nila na lahat talo kapag natuloy ang World War III. Kaya tayo pong lahat ay manalangin na magkaroon na po ng kahinahunan ang bawat leaders ng bansa. Hindi lamang ng ating leaders ng ating bansa, kundi lahat ng bansa, lalo na po yung dito involved sa war ng Israel at Hamas. Dahil sinasabi po ng mga Palestinian, ang mga kamusliman ay nananawagan na sila ay magtulong-tulong na raw. Pagka nangyari ho yun, ano mangyayari? Talagang wala na. Wasak na ang mundo. No? Sino ang wawasak ng mundo? Hindi ho ang Diyos, kundi ang tao. No? Kaya nga, pag nagka-Islam mga Muslim, tandaan niyo po, pag nagkaisa ang mga Muslim, 47 countries po yan. Napakadami. No? Against Israel. Kaya, ano mangyayari kahit na ho ba ang Israel susuportahan ng Amerika na isa sa pinakamayamang bansa? Wala hong mangyayari dyan. Lahat ho tayo maapektuhan.
even America, kahit na siya yung merong pinaka-sophisticated na armas o mga missiles, nawa ay matakot kayo. Magkaroon kayo ng pananalig sa Diyos, magkaroon kayo ng pagmamahal sa sangkatauhan, sa mundo, no? Nakakaiyak ho yan no? Marami na nga pong nahihirapang bansa dahil sa pagtaas ng mga bilihin at kung ano-ano pang mga problema. Tapos ito, papasok pa ang gera na maaaring maging mitya ng World War III na sana naman po ay wag naman. No? So, yan po mga minamahal nating taga-subaybay. Although late na po tayo na nagtalakayan dito, sana wag niyo sabing tinatakot ko kayo. Lahat po tayo natatakot. Aminin ho natin at hindi. At para din po sa hindi nakakaalam kung what is happening around the world, yan po, ugaliin po natin na magbasa at syempre tumutok sa Elizalde Broadcasting sapagkat nandito po tayo para alamin ang mga nangyayari sa iba't ibang parte ng daigdig, hindi lamang sa ating bansa. So yan po, bago ho tayo mag-goodbye for samantala, nais ko pong batiin si Mr. Ray Buendia at saka si Professor Salim Gimba. Sasama niya daw yung kaibigan niya. One time ay nag-broadcast. Ayan po, at abangan natin. At syempre, marami pa po tayong mga kasamahan na hinihintay natin na ma-broadcast sila dito hanggang meron pa tayong oras, no? Ano po yung oras na sinasabi ko na mapayapa pa ang daigdig. Now we can go and wherever we want to go sa ating bansa dahil wala pang giyera patani, no? Kasi po pag nangyari yan, lahat po tayo parang napakalungkot ng buhay. Huwag mong sabihin mayaman ka or what, kahit anywhere you go, kapag nagkaroon ng Third World War, walang mayaman, walang mahirap, walang gwapo, walang pangit. Pare-preho tayo. Iisa lang ang ating patutunguhan. Kapighatian, kalungkutan, kamatayan. Yan po. Kaya wag ho nating itulak ang ating mga leaders sa mga ganyang bagay na nasa kamay po ng leaders of the world. Lalo na yung mga nag-aaway na bansa. Nasa kamay po ninyo. Kumbaga, kayo ang magde-decide kahit na ang inyong mga mamamayan ay silently opposed to what you are doing. No? Kaya yan po nangyayari sa Amerika sa totoo lang. Opposed po ang mga Amerikano doon sa pagpapadala ng mga tulong sa Israel dahil alam nila na magiging mitya yan ng malakihang giyera at baka yan na nga ang sumiklab na ang World War III na atin pong pinangangambahan ang buong daigdig. Sapagkat tandaan niyo po ang daigdig ay para sa sangkatauhan. Mario Joseph, wag niyo na ho itong paglaban sa pamagitan ng patayan, pag-usapan ho na maayos. Kaya nga po tayo binigyan ng kanya-kanyang bansa di po ba? Wag na ho tayong pasukan ng kaganidan sa kapangyarihan at sa kung ano-ano pa. Manalangin po tayo at sabihin natin nga kay Jesus, our Lord, na hipuin niya ang puso ng mga world leaders na to at gumawa siya ng paraan dahil siya lamang ang makapipigil ito. So hanggang sa muli mga minamahal kong taga-subaybay, don't forget to like us, follow us and share us, and of course subscribe to our YouTube channel, sa ating pong Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And I want to say hello to Mr. Love, Mr. Bangasan, Mario. Baka nakakalimutan mo bukas ba? Kailangan nandito ka dahil sa ating meeting. Very, very, very important kasi we are running out of time sa ating mga projects. And I want to say hello also sa ating pong best friend, na kaibigan po natin talaga si Mr. Asintado. Asintado Gabot. Samuel Gabot. Sir, kumusta na po kayo? Ito, alam niyo naman ang problema ng ating ating istasyon ay yung
technical. Kaya hanggang ngayon, wala pa. No? Pero namimiss namin kayo at gusto ko talaga kung kayong makapartner tulad ng dati dito po sa ating AB Talakayan. At salamat po sa inyong pagsubaybay at hari na wag kayong magsawa. No? Pero nandyan po kami sa inyo, ano man ang mangyari. So, ngayon po, ganun din ang ating mga kaibigan na may programa dito na alam ko sila ay nagnanais na makapagbigay ng very yung may katuturang programa. Ayan po yung teacher talk. Kaya still they're trying to study well kung ano yung mga ilalatag nila sa atin, and we are waiting for their decision. So hanggang sa muli, kumusta po kayo, Teacher Emily Molo and Teacher Eunice Abanto? Yeah. The audience is waiting for you. Just let us know. Yeah, friends. Okay, hanggang sa muli po. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.